Hi everyone! So, nandito na po tayo. We are already done with case 1. Where in case 1, ang given po sa atin will be 2 angles in one side. Walang problema kung included or not included yung side. Pero sa case 2, it should be specific that we have 2 sides and 1 angle that is not included. Kasi pwede pa po natin siya ma-solve through the use of law of sine. But if we're going to have 2 sides and 1 angle, but that angle is included, that will already fall under case 3. And case 3 can be solved through the use of law of cosine. So we are going to apply the law of cosine to solve this kind of case. So, for example, we have angle A to be 54 degrees, side B to be 10 centimeters, and side C to be 13 centimeters. So, paano ko po malalaman na yan ay included? So, let's try to draw. Sabihin natin, ito yung triangle natin. Ayan, di na masyadong dumugtong pero carry na yan. So, opposite the capital letters are their small letters. So, kung papansinin mo, ang given sa atin ay si angle A na siya daw ay 54, side C na 13 centimeters, at si side B na 10 centimeters. So, tingnan maigi yung given po sa atin. So, sa given po sa atin, ayan, si side C at si side B ang given. Na kung saan yung side B at saka side C na given natin, sila po mismo yung sides ng angle A natin. Diba? So, that's why we can say that the given angle A is the included angle for the two sides given, side B and side C. So, pwede na natin siyang isolve through the use of the law of cosine. O, tingnan nyo maigi para masabi natin na law of cosine yan. Sir, paano namin malalaman ano po ang una naming magagamitin o hahanapin mula doon sa given formula? Pansinin po ninyo, may angle A, may side B, may side C. Meron diyang formula na kung saan magagamit nyo given si side B, si side C, at si angle A. So, sino po yun? Tingnan ninyo. Meron akong side B. Ito. Meron din akong side C. Side B ulit. Side C and angle A. So, ibig sabihin, ito yung pwede kong gamitin na formula, at ang una kong mahanap ay si side A. Very good. Side A po ang pwede kong unang mahanap dyan. Kasi naka A squared equal to. So, the missing part there is side A. So, ano-ano po ba yun? So, titingnan natin. What are the parts that we need to find? Of course, we have side A, angle B, and angle C. So, unahin na natin si side A kasi yun naman po talaga yung una nating mauuna dyan. Hindi natin pwedeng gamitin si law of sine. Bakit? Walang kompletong pare sa unang given. Tama ba? Okay. So, we're going to solve for side A. So, we are going to use A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC cosine A. O, palitan lang lahat. A squared. Ano si B? 10 squared plus 13 squared minus 2 times 10 times 13 cosine 54. Okay? Now, kung gusto nyo to malaman paano po ilagay sa calculator, ito, basic lang po, ito mismo. Diretso nyo lang siya. Ang kailangan lang mangyari,
Pagdating dito sa part na to, pagdating lang dyan sa part na yan, dapat nakalagay sila sa loob ng parentheses. So, pag tinype sa calcu, 10 squared plus 13 squared minus, open parentheses, 2 times 10 times 13 times cosine 54. Para po lumabas yung sagot po natin dyan. So, 10 squared plus 13 squared minus 2 times 10 times 13 cosine 54. Our answer will be 116.1758344, so on and so forth. Pero since naka-squared pa si A dito, then we need to do the square root of the final answer. So, pwede mong gawin, square root mo siya doon sa calculator mo, and then pindutin yung ans na nakikita ninyo. Ang ans would mean the previous answer na ginawa mo. So, your answer will be 10.78 centimeters. So, yan ang sagot po natin. Sir, pwede ko po ba siyang i-direct na kung saan pati square root nakasulat na din po? Actually, pwede po siya. So, you can start with the square root, and then napahaba pala sa calculator lang naman pala yun. Square root, diba ganyan lang naman yung start ng calculator. Tapos open parentheses, so you're going to have 10 squared plus 13 squared minus, open parentheses, 2 times 10 times 13 times cosine 54, then double. So, dapat makarating pa rin yan dito sa sagot na to. Okay? So, we already have the side A to be 10.78. Next, alphabetical na lang natin para po magpare-pareho tayo. Kasi, there will be a chance na medyo magkaroon tayo ng difference in terms of decimal dahil po naka-rounded off na yung mga ginagamit natin. Okay? So, if we're going to look for angle B, gamitin natin yung law of cosine na ito po, na kung saan angle na yung hinahanap natin. So, angle B is equal to, so yung cosine B is equal to C squared plus A squared minus B squared 2CA. So, pwede po bang A squared plus C squared minus B squared over 2AC? Pwede pong ganon yung magiging eksena natin. Okay? So, ano na po ang gagawin natin dyan? Mula sa given na yan, papalitan na lang natin siya. So, cosine B is equal to, what is our C squared? 13 squared plus 10.78 squared minus 10 squared over 2 times 13 times 10.78. Then, pwede na rin po natin, since we're going to have this arc cosine. So, ulitin ko lang. Medyo hindi na ayos. So, that's 13 squared plus 10.78 squared. 10 squared. 2 times 13. Ayan. So, sa calculator po, shift cosine and then double parentheses po yan, ha? Kasi bakit po ito double parentheses? So, shift. So, sa calculator po dapat, ayan. Then, double parentheses. Isulat lahat ng nasa numerator muna. 13 squared plus 10.78 squared minus 10 squared. Close parentheses. So, yan yung numerator. Ano na yung denominator? Pindutin mo na ang divide and then another open parentheses. 2 times 13
times 10.78, dalawang close parenthesis. So, yan po ang dapat na ma-type ninyo sa calculator ninyo. Pero yung iba na advanced na po yung calculator nila, ay pwede na po silang mag-direct ng shift cosine, open parenthesis, then pindutin yung fraction form. Meron po yan sa calculator po ninyo. Okay? So, sa pagkakaroon po nun sa calculator ninyo, kayang-kaya nyo sagutin yan. So, this one will be 48 point, ayusin ko lang yung sulat po, 48.64 degrees. Dahil meron na akong angle B, meron na din akong angle A sa umpisa pa lang. So, pwede ko nang hanapin si angle C. So, si angle C, 180 degrees ulit, minus yung given at yung na-solve ko na angle. Para mas maging madali at magpare-pareho na lang po tayo. So, 180 minus the sum of 54, the given angle, plus 48.64, yung na-solve natin. So, angle C is therefore 77.36 degrees. Ayan po. So, yun lang. Ang kailangan lang po dito, alam ninyo yung tamang pagta-type sa calculator ninyo. Check na natin. May side A na. Yes. Side B, angle B, and angle C. So, don't forget to write the unit of measurement always. Kasi ikamamali po ninyo yan. Okay? Sige po. Thank you.